One quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay Speaker? Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, okay. opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung backup Yung niya? isa yung ano ba ito? Yung high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya eh. So, December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2, 3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi Sige po. sanay din kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Nung mananabong na dati namin kasama rito, 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko pa parang galing sa Coca-Cola. Kailangan ko lang kasi importante po ito. Balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po,
matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nagka-question po ngayon. Kaya kayo po ang una nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nag-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Sir. Pakipakalanan mo nga po, sir, mga naging boss mo sa BIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung sa, Your Honor, yung sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rafi Biason. Si Rufi Biason, opo. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Gigi Marbinay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo doon? Noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. After po noon, saan po kayo? Bumalik po Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang office. May problema ho ba? Natatapos po yung yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Gigi Marbinay naman po, Vice President during time of Gigi Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during that time po. Kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik. Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako noon ni Yusik Paildon na samahan siya within 9 months po yata yon pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, no po? Kasi baka ma-cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Ano po? Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair, that's all. I will Sir, So, we'll... Mr. Chairman, Go ahead. kunti lang, dagdag lang doon. Ano ka, mandatory retirement ka? Optional retirement, sir, Your Honor. What age ka nag-retire? 42, Your Honor. 42. Bakit ka nag-early retirement? Dahil based po doon sa nangyayari po sa IEP dahil nagkahigpitan na po. Tapos may mga offer na po sa akin na during nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City, nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta Senator retirement. Bato. Thank you. Thank you, Nakatatlo sir. ka na. Gutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung 3 lugar. Papano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar, Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura, Yung gate. yung gate.
O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung Sen- sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yon, na sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker. Sino nagsabi po sa inyo? Kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yun? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elizaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din, ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi po nila, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Mr. Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka na kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo ba alam kung makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala.